Magandang araw mga ka-fact finders. Welcome to FactBet Podcast Mga usaping pak na pak. at Bet na Bet Isang episode ng balitaktakang hitik sa sustansya. ng impormasyon at kaalaman. Ito ang FactBet. So, magandang araw, Amiel. Magandang araw din, Miss Jen. Nako, magandang pag-uusapan natin ngayon. Alam mo ba kung ano ang trend ngayon? Magbenta sa TikTok? Tama ho ba? Pwede. Kasi alam mo ba, nag-start ito sa sayaw nung nag-pandemic? Parang, ikaw ba naranasan mo to? Sumayaw ako dyan. Ang magsasayaw sa TikTok. Nagsasayaw po ako sa TikTok at ginawa ko talaga yon dahil yun lang yung pwede mong gawin at the Ay. comfort of your own home and your own room. Baka naman kinabog kita kasi sinayaw ko yung tala. Tsaka yung J-Lo na yung Love Don't Cost a Thing. Wow, talagang tandang-tanda mo pa. That was way back 2020, Diba? right? Kaya lang, iba na ang trend ngayon eh. Mas nag-trending siya kasi meron na tayong tinatawag na shop entertainment at affiliate marketing sa TikTok. So, lumi-level up. Hindi na lang siya Yes. entertainment ngayon. Kasi dati hindi ako nagbenta ng kung ano-ano eh. Ngayon parang napapaisip na ako. So ano nga ba to? Paano nga ba kumita sa TikTok? Parang Interested na-curious din ako, ka Miss ba? Jen. Yeah. Yes. So, ano mga dapat nating gawin? Yes. First requirement, kailangan, kung as a seller, kailangan mo meron kang 1,000, at least 1,000 followers as a seller. Iba kasi, Miss Jen, yung affiliate programs eh. Pag affiliate programs, may level up ka na doon, kailangan mo ng at least 5,000, 10,000 followers, depending on the tier, or the affiliate type. Naku, Yun. so dapat pala marami kang friends or kailangan pala mahusay kang influencer. Lumili ka magpa-like, saka Yeah. magpa-follow. Ganon. So, hindi naman sa ganon, parang dapat mahusay kang influencer kasi yung mga nag-a-advertise sa TikTok, napapansin mo kinukuha nila si Marian Rivera, kinukuha nila si Ann Curtis. Tapos yung mga Maggie Wilson daw. yes, kasi kaya yung mga napapa-view ng TikTok na ang aim lang nila ay ma-entertain, gusto lang nilang mag-view ng mga kung ano-ano, parang napapabili na rin sila kahit na wala sa desisyon nila or wala sa aim nila na bumili. I think they're trapped with the systems or platforms algorithm eh. Kasi kung ano yung mga lagi mong vinivisit din, technically, the system or the website will bring you to similar contents, and yung mga contents na yon, yung mga pwedeng ma-monetize na. Kasi may mga products na naipupush. Yes. Napupush na yung marketing to the viewers. Nako-convert sila to paying viewers. Hindi lang sila viewers na for the sake of watching, to be entertained. Nagiging viewers na sila to find out kung anong gusto nilang bilhin. Diba? And, from the TikTok website itself, they said na, yun nga, may less na 65% na cost sa e-commerce kapag ang companies nag-advertise through TikTok. Diba ang galing? So, do you think this is better or parang it is good for the buyers or the sellers na mag-TikTok sila? Parang they resort to TikTok for buying and selling? I think sa business perspective, sa seller's perspective, okay siya. Pero sa buyer's perspective, paano kung wala ka ng pera? Kaya lang yun yung in-endorse Ayun. nung pina-follow mong TikTokerist or something. But how about the brand efficiency? Kasi 'di ba, kailangan tumingin din sa reviews para True. makita kung efficient talaga siya or kapag in-endorse naman siya ng kaibigan mo kunwari, magtitiwala ka ba? Ganon din yung challenge sa TikTok. Ako, personally, kapag may mga ganyan shops online, I would tend to read comments. Kaya lang ang problema daw sa TikTok, yung iba may nagsabi, dugyot na yung nagko-comment doon. Meron din nagsasabi na, yun nga, paulit-ulit lang yung comments na parang robotic na siya. Nako, reminders po sa ating fact finders dyan na it is important din na hindi lang benta ng benta or hindi lang mag-a-attach ng link sa isang TikTok post, kundi importante rin na meron tayong informative or very entertaining na content. So, importante po yung content natin, hindi lang yung naglalagay tayo ng link dyan and then yung content naman natin is
it's lascivious or it's something na it can affect others. Makagab lang ng atensyon, diba? Makaamot lang ng content na Yeah. sinasabi nila. That's right. So yung mga buyers then, we have to be critical in terms of choosing or following people, choosing the shop, buying something. Kasi nga, not everything that you see ay legit. Yes. Maraming nabibiktima ng scam din sa mga ibang shops. But this is not to scare other people kasi may mga legit shops naman talaga. Yes. I know some people, they have their shops sa TikTok. And it's really helpful to them. Talagang it boosts up their business talaga. Dati magpo-post lang sila sa Facebook, ngayon TikTok na. Yes. Diba? So, bakit kaya? Bakit kaya sa TikTok? Kasi nga, namo-monetize ng maayos. For the buyers, imagine, it's very convenient kasi ang dali-dali. Tumingin ka lang dyan, kahit parang nasasaglit ka lang sa pagbabrowse, napapaklik ka. It's a trap. It's very easy to click, tama. It's very easy to click. Tapos, hindi ka na mag-iikot sa mall, lalo na sa mga nire-reyuma dyan, na arthritis. Naku, buti lang hindi ka tumingin na sa akin, Miss Jen. Hindi na sila magpapagod, di ba? It's very convenient, lalo na mga walang sasakyan. Pag umuulan. That's So it's right. very convenient. We want to remind our ka-fact finders that this is not a paid advertisement of TikTok, pero we're just talking about the convenience of this online platform. Yes. Kasi we want to educate people na may advantage din siya at meron din siyang disadvantage. Yeah. So yun nga. TikTok kasi, pag na-build mo na yung audience mo doon, may following ka na talaga sa TikTok, talagang madali na lang. Yes. Madali na mag-push ng mga products. So, paano kaya magkakaroon ng 1,000 influencers? Ay, 1,000 followers. As in. Sa tingin mo, kaya mo ba? Paano tayo magpadami ng followers? Meron naman akong 3,000 friends sa Facebook, pero hindi naman kasi lahat yun may TikTok, diba? Yeah. So, pwede, may mga platforms din kasi, may convergence tayong tinatawag. Yung convergence ng different platforms sa mass media. Isama na natin social media because it's the new thing, diba? Yes. So, pwede ka nang magpa-like doon, pwede ka mag-follow din ng ibang shops, and shop owners nowadays are really generous to follow back. Yes, Kasi alam nila. Kasi sabi nila, kailangan daw muna nating mag-focus sa content bago tayo mag-marketing. Kasi otherwise, ano ang ima-market mo, di ba, kung wala kang content na maganda? So, content, then marketing. Kasi assured na yung reach nila once they have that certain following. Yes. Para sa kaalaman po ng mga ating fact finders, ang affiliate marketing is something na meron kang entry or meron kang post sa TikTok or Facebook or any other platforms, and then from there, maglalagay ka ng link. It's a link na pwedeng i-redirect sa ibang site para ka bumili ng something. Para bumili sila dun sa Para link na bumili yon. sila. And then, in return, magkakaroon ka ng commission from that site. Parang gusto ko nang gawin yun. Yun po Parang yung gusto ko nang magkaroon ng affiliate account. Yes. Diba? Pero first, kailangan mo magkaroon ng traffic. Diba? Paano ka makikilala? Paano nila pupuntahan yung account mo kapag wala Yes. kang traffic, kapag hindi ka kilala? So, you need to be a good influencer first. Diba? Yes. So, kailangan i-build mo muna yung credibility mo. Yes, tama. Yes. Pero, given yung mga things nga na nasabi natin at na-mention natin kanina, is TikTok. Ito, parang in conclusion, yes, takeaway for today's podcast, is TikTok good for business? Miss Jen? Napakaganda kasing pakinggan na nag-blend yung entertainment and marketing in one. So, I think it's good naman for business kasi in the seller's perspective, napapadali yung transaction nila. Yun nga lang, nilang ingatan yung credibility nila. Kasi paano kung may mga nagbaban or merong mga hindi legit na binebenta. So, masisira din sila, di ba? I see. So, Wow. blended na siya. Actually, ang kaibahan ng TikTok sa ibang social platform is, yung TikTok kasi, it's all there eh. Doon mo na gagawin lahat. May filter na, dun, may editing na, unlike in others. Kailan mo pang mag-edit before you upload. In TikTok, pag in-scroll mo siya, automatic one viewer na agad yun dahil
i-stream ka agad yung video. Ayun, napakaganda naman ng mga insights ni Miss Jan. Ako naman, as a takeaway din, TikTok kasi it shows short versions of videos, diba? Ayun. Maiksi lang siya and it can capture the attention of viewers, whether they're in for the entertainment or they're in for buying products. The shorter, the better. The shorter, the farther reach it can get. Yes. Okay, so TikTok is good for business, but sa ating ka-fact finders dyan, be critical. Yun lang yung masasabi ko. If you want to be a marketer or an affiliate, do your best. Yeah, prepare your requirements, at least 1,000 followers. Pero if you're a buyer, be critical with everything that you see. Okay? And also, ang advice po namin is please respect other TikTokers who are selling online. Yeah, Ayun. may ethics pa rin Yeah, to. may ethics Huwag tayong pa rin. manakit at huwag tayong, manapak ng ibang tao, Ayun, diba? sabi ko na nga ba, napaka-interesting ng ating balitaktakan Yes, oh my ngayon. gosh. Thank you so much. Napaka-interesting din yeah. talaga nito. I really agree with you. So again, everyone, this has been Amiel And I'm Jen. sa isang usapang Pak na Pak. Bet na bet! Ito ang Fact Bet.